Ang ating ebanghelyo ay bahagi pa rin ng pag-uusap ni Jesus at ni Nicodemo. Medyo mabigat yung huling salita, mananatili sa kanyang buod ng Diyos. Sabi nga po natin ay ano bang ibig sabihin ito? Nagagalit pa ang Diyos. Well, nakita namin na si Jesus ay nagalit. Pero sabi nga natin ay yung buod ng Diyos, pag sinabi natin may bahagi pa ito, nabubuod pa ang Diyos. So ito ay, kung tawagin po namin, ay kung ay isang uri na idiomatic expression. Bahagi yun ang sa pinamamanig natin. Pag sinabi natin idiomatic expression, okay, hindi naman talaga napupuot ng Diyos. Kasi ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pero ibig sabihin, you fall out from the grace of God. Ika'y nawawala sa grasya ng Diyos. Ang pamamaraan ng kauna ni Tewa ay pinamamanig dito yung pagkakaiba na galing sa langit o tawagin na natin ay galing sa itaas o mula sa lupa, galing sa lupa. So bahagi yun, binibigyan ng contrast. Kung tingnan mo natin, pag-ibig ng Diyos, buod ng Diyos. So ito ay pagkilala natin. Well, maaari sabihin natin ay buod ng Diyos. Hindi sapagkat ang Diyos ay ang Diyos na kalit. Ngunit sabi nga natin, gawa ng ating pagdilig sa kadiliman o yung pagayang natin ng kaliwanagan, pagtingin natin sa mga bagay na makalupa o makamundo, ay pinipili natin ang mga bagay na kung sila naglalayo sa atin sa Diyos. Yung mga bagay na kung sila ay nagwawala ng biyaya na nais na ipagkaloob ng Diyos sa atin. So ito ay ibig sabihin ay we fall out from the grace of God. Kaya yung term na ginamit dito ay mananatili ang buo ng Diyos. So para na magkaroon ng paliwanag sapagkat sabi na natin ay ang Diyos natin ay ang Diyos ng pag-ibig, hindi Diyos ng buong, para lang maunawaan natin. Kasi kung minsan ang tao minsan madaling sumunod yan kapag ang pinag-uusapan mo ay buod. O minsan ang tao gumagawa kasi bakit? Galit. Kapag pinapagalitan mo ay mas madali na susunod. Pag pinag-usapan natin yung galit, pwede mo naman ipagawa yung isang bagay, pero kapag pinagawa mo ng ikaw ay nagpapakita ng galit, ay para mas naging madali yung pag-iwas. At kung tutuusin, gusto natin burahin yung ganong klase ng pagkaunawa
Yun ang kaisipan. We fall out from the grace of God. Tayo ay nawawala sa grasya ng Diyos. Kaya, paano? Sabihin natin, panatilihin yung ating sarili saan? Sa biyaya at pagkapala ng Diyos. Kaya napakahalaga ko yung pakinabangan natin, yung mga sakramento na ipinagkaloob ng buong ikapadalo, lalo na yung ano, sabi na ako natin na tayo mapabilang sa kanyang pinag-aarihan. Ito'y maliwanag na ipinamamandig sa atin sa pamamagitan ng banal na komunyon. Kapag tayo ay nagsisimba at tumatanggap ng banal na komunyon, maliwanag na tayo ay nasa grasya ng Diyos. Bahagi yun. Kaya kung tutusin, dalawa lang ang dahilan para hindi tayo tumanggap ng komunyon. Una, ay yung may kasalanan na laki. Pangalawa ay yung Eucharistic fasting. So, pero kapag wala naman dalawang ito, tumanggap tayo ng komunyon at maliwanag mo yun. Ang sabi nga ko natin ay sapagkat ang tinatanggap natin ay si Jesus na galing sa langit ay pinababanal tayo. At kung sakali man na isa sa dalawang ito o maaaring pareho, may kasalanan malaki tayo, hindi kaya ay mayroon tayo nakain o nainom maliban ng tubig isang oras bago magkomunyon. Meron pa rin yung isa, yung spiritual communion. Spiritual communion. Bahagi yun na ninanayos ng tunay kapag higit natin pakilabanan ang kanyang biyaya at pagpapala. Kasi yung doon nakikita yung ating pananalig kay Jesus na pulutusin na maliwanag na binigyan ng diin ng mga alagad noong ipahayag nila na si Kristo ay muling nabuhay. So yun din ngayon hindi naman natin nakasalalay yung buhay natin sa pagpapahayag ng muling pagkabuhay na Jesus. Katulad ng mga naranasan ng mga unang mga alagad na sila ay ipakakulong at maaaring papatay kasi pinagsabihan sila na huwag ninyong ipahayag. So, isa rin ito sa maliwanag na pagkilala na yung nais natin tanggapin ang presensya ng Kristo muling nabuhay sa pamagitan ng pagtanggap ng mga sakramento. Lalo-lalo na itong sakramento ng banal na Eucharistia. Na kung natusin, ay pwede natin tanggapin araw-araw. Bahagi yun ng biyaya na ipinagkaloob ng buong ikapal. At kung tusin ay sana pakilabangan ng lahat ng mga mananampalataya every Sunday. Kasi yun ang pagkakilala ng biyaya na kung saan ay tinutulungan tayo na may pamanig natin na ay mula sa taas. Hindi lang po ito, kung
kung tawagin natin, tanda ng alin na wala tayong kasalanan. Ngunit ito rin po ay tanda ng alin na dito tayo kukuha ng lakas na harapin ang mga hamon ng pang-araw-araw natin pagkilos sa daigdig na ito. Na anumang hamon na dinaranas natin sa mundo dinadalawa natin. Bakit? Kasi muli natin pinakikilala natin tayo ay isinilang mula sa itaas at ang lakas na magbibigay ng sa atin ay alin? Yung lakas na dulot ng katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. So, hindi lang po yung tanda ng alin na tayo ay mga banal. Ito tanda rin ng alin na magbibigay sa atin ng lakas para patuloy tayong maging banal sa hamon ng pagkasalukuyang panahon. Kaya bahagi ko yun. Sana makita natin, kasi nga sabi nga natin, ito yung pagkain na nagbibigay ng buhay at pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kaya siguro din, kaya kung tayo mag-isa, nahihirapan tayong labanan yung mga hamon ng daigdig na ito sapagkat hindi natin nakikita. Tayo nakikita natin kasi every tayo nagsisipa. Pero karamihan, na ito yan dito tayo pinalalakas sa pamagitan ng pagkain ng katawan at dugo ng ating Panginoon si Kristo upang patuloy natin ipahayag ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Na patuloy natin ang isang katuparan, yung kanyang mga utos sa gitna ng maraming makamundong pamumuhay sa daigdig na ito. Kasi ito yung tinapay na galing sa langit na magbibigay sa atin ng lakas upang ipasa katuparan ang mga bagay